paano ba mag-improve yung buhay ko. Pumasok din ako na bilang service crew sa Jollibee. Wala talaga sa pangarap ko na mag-abroad. Tatay ko, janitor. Hanap ng bakal, bote, tapos benta, yon pang dagdag ng pang-expense sa pag-aaral. Yung sweldo ko is hindi sapat pang bayad lang ng utang. May isang estudyante na nag-invite sa akin na, "Sir, baka gusto mong mag-abroad." Lahat ng mga nangyari na yon, doon talaga sa taas. Kung ito ang para sa akin, ibigay mo sa akin. Si John Vic kasi, nung nakilala ko siya, ay isa na siyang mekaniko sa Saudi Arabia. And hanggang sa nagkita na kami dito sa Australia, pwede ka bang mag-share na lang muna kung paano nangyari sa buhay mo yung from naging teacher ka, tapos naging mekaniko ka ngayon? So ako, belong to a poor family, tatay ko janitor. Mahirap yung kumbaga umpisa ng buhay ko. Hindi ko maiisip na darating ako sa point kung ano ako ngayon. Way back in college, foreigner lang kami doon sa Cagayan de Oro kasi doon sa Butuan City, walang magandang hanap buhay. Farmer yung tatay ko doon pero hindi amin yung lupa. Talagang struggle, tapos may mga NPA pa kumbaga sa may mga NPA pa. Delikado siya. Ililipat kayo ng magulang mo doon. Napunta kami ng Cagayan de Oro, walang assurance kung ano yung buhay namin doon. Yung tatay ko nag-drive ng pedicab ba yun? So nag-drive siya ng pedicab. Parang habal-habal or hindi, yung Dipadjak. Dipadjak talaga. Dipadjak siya, tapos may kapatid siya doon na may posisyon sa Coca-Cola. Kaso hindi siya nakapag-aral nga. Doon, ang yung experience ko rin dati kasi medyo hirap talaga. Bibenta ng bakal, bote, ganyan. Ikot-ikot sa lugar, tapos benta, yon pang dagdag ng pang-expense sa pag-aaral, baon sa eskwela. In terms naman sa pag-aaral mo, na nag-college, paano mo natustusan yung pag-aaral mo? During high school, kasi nandun ako sa, kumbaga, hindi naman pinagmamayabang. Kumbaga, nasa top kasi ako ng eskwela. Hindi ako nag-graduate ng valedictorian, pero nasasayangan kasi yung parents ko na mag-stop ako ng pag-aaral. Wala silang choice. Kailangan ako makapagtapos. Kasi ayaw nilang maging gaya ako sa kanila. Ganun naman lahat ng parents So ang nangyari, utang sila dito sa kabila, para bayaran yung nasa kabila. Kahit magkapatong-patong may utang. So ang response ko na lang sa mga hirap na ginawa nila is hindi ako pumasok sa bisyo. So pinagbutihan mo. Hindi ako marunong magsigarilyo. Hindi ako nag-drugs. So wala talaga yan, hindi ko experience yan. Yun ang parang sinukli ko sa mga magulang ko na at least makapagtapos ako ng pag-aaral na hindi ko sila mabigyan ng problema. Pero sa transition na yun, talagang mahirap din kasi nanay ko nasa bahay lang, may kunting sari-sari store pero lang. So sapat lang. Ay hindi talaga sapat. Kinukulang pa. Kinukulang talaga kasi kahit may kinakain kami, hindi naman yun, mga gulay-gulay lang kasi may kami doon, may garden kunti. So ang nangyari, at least makatulong kunti. Pumasok din ako na bilang service crew sa Jollibee. Pareha pala tayo. Gintrabaho ko rin yan. Pumasok ako sa Jollibee as service crew para man lang at least makatulong konti. Pero hindi ito nagtagal kasi kailangan ko rin na mag-stop bilang service crew para matapos ko rin yung OJT na requirements ng school. Actually, yung original ko na course is engineering talaga. During sa course nung year na yon, unfortunately, bumagsak ako sa math Kasi meron pa rin akong pangarap na maging electrical engineer talaga. So, yun talaga yung gusto mo. Nag-enroll ulit ako. Bumagsak ulit ako. Honest talaga yan. Bumagsak ako sa 2 beses sa mathematics. Sa engineering ko pa lang yun. Ngayon, doon sa paaralan kasi namin, once na bumagsak ka ng 2 beses, hindi ka na pwedeng tanggapin as a student nung department na yun. So, ang nangyari doon, wala akong choice. So, kailangan kong mag-shift ng ibang course na no choice. Second choice mo, ganun? Or walang choice na talaga. So, ang nangyari kasi doon, priority ko kasi yung ROTC dati. 3 years ako naging ROTC officer. Bumagsak ako sa mathematics. So, nag-shift ako sa ibang department. So, education. No choice talaga para makakontinue lang. So, ngayon, hawa ng Diyos, pumasa naman ako sa math. Kasi may math ulit doon So, pasado na. So, continue. Bachelor in Technician Teacher, major in Automotive. Major in Automotive. So, connected siya sa Automotive. Sa automotive. Hindi sa electrical. Okay. Kasi naghanap ako ng electrical, wala talaga. Kaya no choice talaga. Hawa ng Diyos, nakagraduate ako 2008 as fresh graduate. Maghanap ka talaga na wala kang experience Pinapasok ako ng tatay ko doon sa pinagtatrabuhan na bilang janitor doon sa
electric company dun sa amin. Parang nasa warehouse ako nagtatrabaho as So, yung casual. tatay mo, janitor doon. O tapos, Tapos pinasok ka niyan sa kumpanya nila kumpanya na pinagtatrabuhan niya as as warehouse staff na yun. warehouse staff. O sa warehouse niyo nagbibigay ng mga wire dun sa mga lineman dun sa amin. Parang stockman ka. O stockman, parang Kung ganun. ano kailangan Oo. ng mga Oo. ikaw nang bibigay. Yun, casual. So may pangarap ako na parang ma-regular din doon. Kaso unfortunately, during that time, wala silang hiring na maging regular. So no choice ako. After 5 months and a half, no choice kasi pag casual ka, kick out ka talaga. Kung baga, lipat ka talaga, tanggal ka sa trabaho or expired na yung kontrata mo. Doon ko na naisip na 4th year college pa lang ako, may nag-offer sa amin dati na pagka-graduate mo, punta ka sa amin, try mo na magturo. Kasi graduate ako ng education, nag-take ngayon ako ng PRC exam. So wala akong pang-review, no choice ako, nag-exam lang ako ng self-review lang. So kumbaga may nagpahiram sa akin na kaklase na reviewin mo lang tong libro na to. Unfortunately, bumagsak, another failure. So mga kung unang failure mo is di mo na ipasal yung pagiging engineer. Hindi. Tapos ngayon naman is yung review. Yung teacher naman, bumagsak ako. Medyo pa doon kasi 75% yung passing, 73 yung sa akin. Sabi ko, kung nag-review ako, baka pumasa na ako. Naipasa mo kahit pa paano. So bumagsak ako. Pero continue pa rin ako doon sa Dutch Technical. Doon kasi ako... So nakapagturo ka? Nakapagturo ako as automotive instructor kasi pag may in-situ certificate ka galing sa government, yung TESDA, pwede kang magturo. At saka may seminar lang ng 1 week, methodology. Paano magturo sa loob ng TESDA school. So yun. So allowed ako magturo. Doon ako nabuhay sa... So sumusweldo ka na? Sumusweldo ako. Pero yung sweldo ko is hindi sapat eh. Pang bayad lang ng utang way back nung ginastos ko nung nagka-college ka. Doon pa rin, binabayaran pa rin yung mga binabayaran ko utang. pa rin. Tapos, 2010, nag-asawa ako. Hindi naman, hindi pa sapat yung ipon ba? Yun, financial na naman. Ang nangyari, pagkatapos nung time na yun, during the course na nagtuturo ako ng automotive sa paaralan na yun, may isang estudyante na nag-invite sa akin na, "Sir, baka gusto mong mag-abroad." O doon na mag-abroad. Pinangarap mo bang mag-abroad? Wala talaga sa pangarap ko na mag-abroad kasi siyempre, as Pilipino, tayo mga Pilipino, siyempre, ayaw natin. Kung minsan kung ano lang yung alam mo, yun lang yung talaga yung gagawin. Ayaw nating mawalay sa pamilya natin. Pero nandun kasi yung plano na or sa utak na paano ba mag-improve yung buhay ko, yung gano'n. So ngayon, take the risk. After nung conversation namin ng estudyante na yon, matanda na siya, hindi na kasi siya pwede, kaya parang inano sa akin na... estudyante mo siya? Estudyante ko siya. Estudyante mo siya, siya pa yung nagsabi sa'yo? Siya yung nasabi sa akin. Kasi once na TESDA, so any age ng student pwedeng tanggapin kung scholar sila. So yun, hindi na siya pwedeng mag-abroad kasi 54 years old na siya. Gusto lang niya matuto sa automotive konti. So nag-share siya, "Sir, baka gusto mong nag-share din ako, matanda siya sa akin eh. "Sir, parang hindi ba scam yan?" Sabi ko, "Hindi ba scam yan?" Siyempre. So parang nakakapagtaka naman. Nakakapagtaka na libre lahat. Kung pasado ka sa exam, medical, bayaran ng company. Hanggang sa makaalis. Yung flight from Cagayan de Oro to bayaran ng company. So, at first, hesitant talaga ako na baka scam yan. So, tinulak ko si Jude. Kung kilala mo si Jude. Kilala ko yun yung si Jerry. Nakasama natin. Siya yung pinauna ko. So, ang nangyari, totoo pala. Na, kumbaga, hindi scam. Nagpapalis talaga sila. So, hindi scam. So, ito, kung pag-aaralan mo ito yung pag-mekaniko, and then, pagka natapos mo yon at pumasa ka so i-sponsor ang kanila hanggang makapag-abroad ka. So, anong eskwelahan to? GM Academy sa Bulacan. GM Academy ito ba yung sa Angat, Bulacan? Angat, Bulacan. So, sinacrifice ko yung ko doon na maging teacher kasi plano ko na mag-retake ulit ng PRC. So, ano yung PRC? Anong ibig sabihin nun? So, yung PRC is Professional Regulation Commission. So, may exam doon as maging professional teacher ka. So, gusto mo talagang tahakin pa rin na maging professional teacher ka? Maging professional teacher na lang ako. Nag-shift din sa utak ko na mag-military officer na lang. Kaso, ngayon, pagtingin ko sa requirements, 5'4", height. Ang ko yung parang 2.5, 3 ba? Ganun yung height ko. So, bagsak na naman ako doon. Hindi ko na lang tinuloy. So, plano ko na mag-exam ulit sa PRC. Yung Professional Regulation Commission nga as licensed teacher. Na-invite ako nung student ko na baka gusto ko mag-abroad. Yun na yung pag-mekaniko. Tinesting ko lang. Awan ng Diyos,
one take, pumasa ako, doon na nag-umpisa. So this time, pumasa ka na sa Oo, exam pumasa na ako. gusto mong pasukin. Oo. So yun yung pagiging mekaniko. Oh. So napunta ako na Angat, Bulacan. From Cagayan de Oro, pinuntahan mo yung Angat, Bulacan. Oo, So napakalayo nun. Oh, first time ko talaga yun Oo, na maging oo. away from family Oo. for 3 months. 3 Okay, months kasi yung 3 training months. Awan ng Diyos, bumasa naman ako doon kasi pag bumagsak ka doon, balik ka sa Oo. Kaso nag-take the risk na ako doon, nag-resign na ako doon sa eskwelahan. Yung pride mo, kung halimbawa bumagsak ka doon, hindi mo na babalik ka pa doon kasi nag-resign ka na doon. Oo. Lahat ng mga nangyari na yon, doon talaga sa taas. Oo. Kung ito ang para sa akin, ibigay mo sa akin kung para sa akin to. Nung pag-take ko ng exam, doon sa kasi umuulan pa yun, naangkas na ako ng motor, kasama ko. Sabi ko, kung para sa akin to, ibigay mo na sa akin kasi marami na akong failure eh. Oo. Ilang beses na yung na-down yung ano ko na ano ba talaga ang mangyari sa buhay ko na ba't ganito. So ngayon, awan ng Diyos, nakapasa ako dun sa Angat. So sabi nila, after few months, pa kayo makalipad. Okay. After 2 weeks nung pag-graduate namin, pinalipad na kami. So ilang months yung naging training mo doon? So, pasok ka? 3 months, 3 So months. 3 months. So, after nung 3 months na yun, in 2 weeks lang, Nakalipad na ako papuntang Saudi Arabia. November 11, 2010, so nag-start ang training natapos nung February. so Wala parang pang wala. nakakabigla, ang bilis ng Oo. mga pangyayari. So akala ko kasi mag-aantay pa ako ng ilang buwan kasi yung iba namin kasama, 6 months pa sila bago Bago nakaalis. Okay. So kami, 2 weeks, lipad agad. Ah. So yung feeling nun is excited. Kumbaga yung pride ko dati na nag-take the risk na iwan ko yung pagtuturo. Nandun na din kasi sa akin yung passion nun eh. Aside sa maibigay mo yung gustong makuha ng estudyante is ma-meet mo rin yung iba-ibang klaseng estudyante. Kumbaga, status nila sa buhay din. Nagiging Oo. kasiyahan mo na yung Oo. makihalubilo sa kanila, Oo. o malaman yung storya nila, Oo. and then Kaso, tutulungan mo sila. Yun, take the risk. Nung pagdating ko nga doon, may mga nag-message pa sa akin ng mga estudyante na, sir, kumbaga humingi pa ng tulong na paano ba to, ganyan-ganyan. Okay. So, yung communication nyo is nandun hindi pa pa rin dun nabutan. sa ibang estudyante na medyo na-close na ba. Na-close. So ngayon, hindi ko naisip na pagdating doon, hindi para masaya yung buhay bilang OFW. Kasi excited ako eh, nung napunta doon eh. Ano na, pera na to. Magbabago na yung buhay mo. Oo, magbabago na. So dumating ako ng Saudi Arabia April 13, 2011. So 2011. ilang buwan yun, na-feel ko yung homesickness. Gusto ko nang umuwi. Akala ko masarap yung buhay. Pero wala, buti na natalo yung Talo yung homesickness yung mo. homesickness na yun, dun sa eagerness ba na kailangan kong mag-improve sa buhay. Tiningnan mo na lang yung bagay na eto may trabaho ka na eh. Oo. Nandito na yung financial nyo. Kumbaga, hindi na kayo maghihirap as long na nagtatrabaho ka. Yun yung nasa isip mo. Oo, yun lang nasa isip ko. Pero hindi mo rin maiwasan na ma-miss mo yung pamilya mo. Tapos dumating pa sa point na akala nila ang sarap ng buhay pag dun ka sa abroad. So, after nung nare-realize mo yung struggle sa buhay mo na kailangan mo magstay pa rin doon. Dumating sa point na gusto ko nang mag-resign. Actually, gusto ko nang mag-resign, magturo ulit. Magturo ka ulit. Sa ibang eskwelahan naman para hindi masyadong bumalik ka dito. Hindi pala maganda yung napunta mo. May na-open lang ako sa Facebook ba na baka gusto mong mag-abroad sa Australia. Nakita ko yung post ni Jeffrey ba yun? Si Jeff sa Cirrus Global. Lumabas lang sa Facebook. Lumabas lang sa Facebook. Tapos ang hiningi na requirements is at least 5 years. So at least 5 years. Ngayon, sabi ko, pasok na ako kasi 2016, mag 5 years na ako eh. So nag-apply ako noon. So 2016, pinakuha na niya ako ng mga requirements. Akala ko is okay na. So 2016, wala. 2017, wala. Walang reply. So, 2018, naka-receive ako ng email sa kanila na may offer sa inyo na ganitong amount. So, binalikan ka pa rin ng mga ini-email mo nung... Akala ko wala na yun. Akala ko wala na kasi sabi ko wala na eh. So, yun talaga yung 2018 is gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Kung hindi ko natanggap yun. So, babalik na lang ako magturo. Yun na yung ano ko kasi, yung asawa ko, ano na rin eh. Kumbaga gusto na rin na magsama na lang kami. Ilang years na. After 2 years. So nakatanggap ako ng offer. Hindi na ako nagdalawang isip. Kumbaga, nakatanggap ka ng offer na magpapapunta sa'yo sa Australia. papunta sa Australia. Same lang din sa trabaho as mechanic. Okay, so doon na nag-start. Doon nag-start. Tapos akala ko, ganun lang din kabilis o kadali yung process. Hindi pala. So ang nangyari,
kailangan ko pa palang mag-take ng exam, actual exam doon sa Don Bosco, mag-trade test. Kailangan ko umuwi ng Pilipinas. Ngayon, kakabakasyon ko lang noon. Sabi ko sa, may emergency. Ang dahilan na lang ako, away sa lupa ba yung dinahilan ko para maano sila. Pero hindi ko sinabi na may trade test. Nag-exam ako, nag-leave ako ng 10 araw. So, nag-trade test ako. 2 araw lang kasi yung trade test. So, nag-trade test ako. Bumalik ako sa Saudi Arabia, not knowing or pasado ba ako. So, nag-take risk ka na lang. Nag-take the risk na naman ako na pero hindi ko pa sinabi sa kanila na nag-apply ako. Kasi yung iba kasi mga kasama doon is dinadown ka na of course. Wag doon, pangit doon. Kasi mas maganda rito. Nakikita ko sa mga ganyan pag may nag-take down sa'yo, it means parang ayaw nilang umangat ka eh. Gusto nila nandoon ka lang. So ikaw talagang sinubukan mo. Sinubukan ko kasi isa din sa nagpaano sa akin is kayo. Kasi nalaman ko sa mga post nung uy si Alan, uy si Vincent nandun na. Yun, so sa nangyari na yun is nauna kami nakapunta sa kanila dito sa Australia. So I think 4 kami from same company kami pero nasa body shop kami. So nagre-repair kami ng sasakyan. Sila ay nasa mekaniko. So nung nalaman nila na nakaalis na kami, doon pa na nag-pursue na, sige, itutuloy ko na rin to. Sabi ko, kaya nga nila, ba't hindi ko itutuloy yung ganito? So yun, take the risk. Sabi ko sa asawa ko na itutuloy ko na to. Kailangan natin ng ganitong amount. It was 400 plus. Yung all in na yun. All in na yun, 400 plus. So bayad doon sa trade test, bayad sa placement fee. Tapos may parang advance na bayad na 1 month salary ba yun na ibibigay mo sa agency. So yun yung kumbaga tinake the risk ko bago ako nakapunta rito. So awan ng Diyos kasi membro din ako ng isang cooperative, binigyan nila ako ng chance na kahit bawal, hindi pwede kasi masyadong malaki. Pero doon pa rin, pray pa rin ako na sana ibigay mo sa akin tong pera kasi ang nangyari kasi 1 month. 1 month process bago. Pero yun 2 weeks. Kasi kailangan ko nang makalipad. Na-use na masyado yung visa ko kasi nag-approve 2018. So kailangan na nilang makalipad ako. Okay. Awan ng Diyos, binigay sa akin. Nakapunta ako nung March 2019. March 1. March 1, 2019. March 1, 2019. O yun, naalala ko pa yun nung araw na yun na dumating sila dito. So yun, parehas kami ng state na napuntahan. So nasa Canberra, Australia kami. So nakita ko, nakapost kayo sa Facebook na nasa bus na kayo. 3 kayo, ikaw, si Mark, tsaka si Allen. So yun, nagulat din kami. Siyempre, kakilala namin, Saudi boys to. So kinontak ko sila na minsan kita tayo. Yan doon na nagsimula yung panibagong buhay namin dito. Buhay. Magkakilala kami, tapos isang lugar pa yung napuntahan namin. So, ano yung una mong napansin dito sa Australia pagdating mo? Ano yung naging changes sa buhay? So, pagdating ko dito sa Australia, doon ko na na maganda yung lugar. So, maganda yung lugar compared sa Saudi. Tapos, mahal din pala. Malaki yung sweldo. Malaki din yung, mahal kasi yung mga bilihin. Cost of living dito, cost of living, medyo mahal. Kaso, nasa sayo naman kung paano mo gastusin or paano mo i-manage yung pera mo. Ang nangyari kasi sa akin, ginawa kong background kung ano yung nangyari before sa akin. Okay. Pasalamat din ako kasi yung asawa ko is medyo din sa pera. Marunong sa pera. Siyempre, kung hindi niya pahalagaan yung mga paghihirap mo is paano na kayo, di ba? Sa akin kasi, hugot ko na rin yun kung ano yung experience ko sa buhay. Ayaw kong mamana ng anak ko. Tapos parang konting na rin na yung mga sacrifices ko dapat may kapupulutan ako na kasi sayang So tinitingnan mo yung mga sacrifices mo, kailangan magkaroon siya ng bunga. Hindi ka na babalik sa dati na nahihirapan ka, parang gano'n. On your first year, ano yung napansin mo na pagbabago na nangyari sa buhay mo? Nag-improve naman konti yung buhay ko nung first year kasi hindi pa masyado yun kasi nung time na yun kasi 2 years ko kasi binabayaran yung 400,000 na yun yung utang ko sa parang yun yung binayaran ko pa yun. Placement mo. Placement fee. So 400,000. Yung natira ko nga sa nun, siguro every month $200 yung matira Real life struggle lang. Real life. Kasi tanggap ko na talaga na umpisa ganito talaga. Yun, motivation ko na lang din yun kasi siyempre hindi mo talaga makuha yung mga bagay na pag hindi mo pinaghirapan. So mahirap pag shortcutin mo. So yun. Pero hindi ko naman i-encourage yung mga dinidiscourage yung gustong pumunta rito. Yun yung unang struggle lang. Struggle lang talaga. Kailangan mo lang talagang
labanan yung mga ganun na mga experience Oo, sa buhay kailangan habang oo. nandito ka kasi Yun yung mga matututunan mo Oo. sa una. Oo. kami na nandito na or sila na nandito na nauna, Mm. meron ka namang mapupulot na na aral sa kanila eh. Ah, Kung gusto mo talagang pumunta rito, kung gusto mong umangat yung buhay mo, Australia is one of that country one of the best actually. Mm, Ang Australia nga is isa sa mataas magpasweldo. oh, Kung compare natin sa per oras, ang Australia is isa sa pinakamataas. But yung cost of living nga lang is medyo cost of tumatapat din doon. So after nun, dito kasi after 3 years, pwede mo nang makuha yung permanent residency mo. Paano naging process mo naman nun? yung process ko noon after 3 years, kasi yung agency namin, meron silang parang naka-counterpart na agency din na Nandito. tumutulong din na maging permanent resident ka. Ah. Binigay ko lang yung mga requirements kasi sila na rin nag-usap ng agency Also, namin. yung mga nauna mong requirements andun na. Oh, pinasa lang nila doon, So, yung kulang lang, inano mo na lang. inad ko lang. Awan ng Diyos, February 25, Mhm. nandun pa nga ako sa Royal Caribbean ba yun na event doon sa Mitchell banda? Nung na-receive mo yung, Oh. nung good Tawag. news na yun, is Tawag. nandun ka pa sa Oh, nagbablog ako doon eh. amusement park dito Oh. sa may Mitchell. Okay. Oh. Actually, may YouTube channel ako na konti. Ah. So nagbablog ako doon, may tumawag sa akin, hindi ko marinig. Sabi, "Sir, approve na yung PR mo." Oh, so permanent resident ka na. So, sumigaw ako noon pero hindi nila marinig kasi siyempre maingay doon eh, maingay. Sabi ko, "Thank you Lord. Salamat sa kahit sa mga pinagdaanan ko sa buhay is alam ko na yung mga plano mo is binigay mo talaga yung sa tamang panahon." Kasi kung isipin mo, kung yung story namin kanina, lahat ng mga pinaghirapan o nadaanan ko is puro failure. For failure. Puro Oo. failure. Yung mga gusto mong gawin is di mo talaga nakukuha. Oh, hindi ko nakuha eh. Oo. Sa kinaulihan naman is yung mga gusto mo na talaga mangyari sa buhay mo is unti-unti natutupad. O, unti-unti natutupad. Oo. Salamat Lord sa mga sa binigay mo sa akin na biyaya. So ngayon after nun, umuwi ka ba agad ng Pilipinas? Kinuha mo agad yung Umuwi ako after 2 weeks. after 2 weeks, kinuha mo na sila. Kinuha ko sila. Umuwi ako ng April, birthday ng anak ko, April 1. So, bumalik kami dito sa Australia, May 8. Okay, so isang buwan mahigit. Isang buwan. Nabuo rin kami. Nabuo na kayo finally. kasi so ilang taon yun? Since 2011, nag-abroad ako. 2016, nanganak yung asawa ko. Wala ako doon sa tabi niya. Yun, ilang year yun? 2000, Almost 13 years almost 13 years. na hindi kami nagsama. Dito pa sa Australia talaga. Ah, Hindi sa dati na pangarap ko lang, mabuo na kami sa Pilipinas. Tapos, Pero ngayon, dito, Ah. binigay ni Lord na maging kumpleto kami dito sa Australia pa. So, tingnan mo, kumbaga, yung mga pinagdaanan mo lang, hindi mo expect na hindi dito kanya dadalhin. akala ko, doon lang ako sa Pilipinas. Naging PR pa ako, permanent pa. So, may chance ka pa mag-citizen may after chance pa akong may 1 year. citizen. Kung sasabihin mo in a word yung pinagdaanan mo, masasabi mo bang nasa successful story ka na ba ng buhay mo o nasa mid ka pa lang ba o Sa ngayon, parang nasa mid pa ako eh. Nasa mid pa ako. sa Kasi- gitna ka pa? kasi, kumbaga, ang plano ko rin siguro, kung para talaga sa akin is, kung makaano ng business dito sa Australia is mas maganda. Yun, siyempre Kasi- business talaga. Business number talaga. Kasi kung maging employee ka lang palagi, employee. Ganun lang ang routine eh. one. Ayun Sahod, na. padala. Nandun ka na sa loop na hindi ka na lumalabas. Kasi Hanggang sa actually tumanda ka ngayon, na. nagpapadala pa rin ako. Papadala ako sa Pilipinas, sa side ng asawa ko, sa side ng magulang ko. Pero hindi yung bunggahan kasi kailangan ko rin, sana hindi nyo masamain sa mga kamag-anak ko is, yung hirap sa buhay is, hindi to kasi na-achieve to nung madalian lang eh. Pasensya kung yan lang ang nabigay ko every month, ganyan. Sana magpasalamat din kayo na Oo, kahit pa paano may naitutulong. hindi ko naman naririnig pero parang nasisense ko yun, napipil ko na Siyempre, ramdam mo yan. tapos, yung mga kapitbahay dyan na yung mga nagmamarites na ba't ganyan. Hindi nyo alam yung buhay dito eh. Yan, totoo yun. Tsaka hindi nyo alam yung pinaghirapan ko. Akala kasi nila minsan pagka nagpo-post tayo sa Facebook na lumabas tayo, akala nila nagpapakasasana Hindi tayo nyo sa alam pera. yung pinaghirapan ko bago ako nakarating dito sa Australia. So, kumbaga suotin nyo muna yung sapatos ko Para malaman nila bago kung kayo anong istorya ng buhay mo. mag-judge sa buhay ko or sa Yun. ano. Anong agency mo nga pala nung Cirrus Global Incorporated. Cirrus Global Incorporated. So, legit yun. yan, legit. Sa mga mekaniko lang ang Mekaniko, truck driver, welder, meron din silang hospitality. Okay. Yan.
Pero usually Australia talaga yung Yun, Tiros Global, yan, legit yan. legit yan, incorporated. So, yun, pre, doon siguro tayo matatapos, no? Yung gusto mo i-share. So kumbaga, yung plano ko Ah. na gusto kong ma-achieve sa sarili ko is hindi binigay agad ni Lord. Kasi Pero meron siyang hindi plano. ka nag-stop para Hindi ako makahanap ng way para maging, para umabot ka sa Oo. ganitong buhay. Parang, hindi porke na nagkakaroon ka ng failure, mag-stop ka na. So, hahanap Oo. ka pa rin ng ibang way. So hanap ka na ibang way. Oo. Mm. Pag putol na yung kalsada, hanap ka na lang ibang way para makarating sa gusto mong puntahan. Ang So, importante is hindi ka nakaapak ng tao. yun. Yun ang isang talaga. Mm. Kasi mahirap yun na dumating ka sa ganyan na point tapos Oo. marami kang naapakan ng tao. Oo. Medyo mabigat sa Sa kalooban. sa kalooban yun na meron kang mga Kasi inaapakan. dadalhin mo yan. Konsensya mo na yung iiral dun. So yun ang kwento ng buhay ko. Yun yung kwento ng buhay na kaibigan na si Mr. John Vic Tanglit. Maraming salamat, pre. Salamat. At lakan mo Salamat ito sa opportunity talaga. Yun. Unang-una to. So, sana masundan at maraming salamat po sa mga nakikinig sa atin dyan. Huwag kalimutan mag-subscribe. Patuloy lang sana kayo manood ng aking mga susunod na videos tungkol dito sa buhay sa Australia. Yun, maraming salamat po.